Kung maaalala ninyo, yung naikwento ko na yan dito, yung pag-acquire ng Grab sa MoveIt, yun po ay di umano illegal. Yun po yung ipinaglaban ni Congressman Joel Chua sa Maynila. Naku, napakatigas nitong congressman na ito. Ito yung mga kasama ni Yorme noon eh. At pinaglaban niya ho yan. Pinaglaban niya yung illegal, di umanong pag-acquire ng Grab sa MoveIt. Okay? Dahil nga, bakit to? Ba't illegal? Kasi nga, sabi ni Kong, meron pa kasing parang pilot study na ginagawa nun. Ang Angkas, Joyride, at saka ang MoveIt. Wala pang formal. Alam nyo ba hanggang ngayon, pilot study pa lang ginagawa dyan. Ang tagal-tagal ng LTFRB, di ko maintindihan. Tsaka ng LTO dyan. Hanggang ngayon, pilot study pa rin yan. Tapos, sa kalagitnaan, pinasok ng Grab. Ito talagang Grab. Mag-Grab talaga ng Grab eh. O ngayon, nung pinasok ng Grab, eto si Congressman Joel Chua, pinaglaban niya ho. Pinaglaban niya na, sandali, mali yan. That's a violation. Huh? Backdoor. Ang hilig yung bumakdoor ha. Kayo talaga Grab ha. Hindi lang kayo mahilig kumamay. Kayo pa nananalikod. Dahil dyan, mukhang matatanggal na ang MoveIt doon sa pilot study dahil sa violation ng Grab. Ngayon, medyo maraming nagalit na taga MoveIt. Diba? Ang ganda pa naman ng mga pautot nila. May mga commercial pa sila, daming propaganda ng Grab tungkol dyan sa MoveIt. Nakikita ko yung mga advertisement nila hindi nila alam na ikakapahamak pala nila. Dati nagpapunction na sila ng maayos. Isipin nyo MoveIt was functioning, ibig sabihin, sila ho ay kasama sa pilot study at sila ho ay nakakapagtrabaho ng maayos until pinasok ng Grab. Yung may-ari, ewan ko kung nagpa-acquire, nagpa-Grab. Pinasok sila ngayon ng Grab. Ngayon, mawawalan sila ng trabaho. Dahil illegal, di umano, sabi ni Congressman Chua, yung nangyari. That's a violation, ika nga, sabi niya. So, dahil dyan, mawawala sa pilot study ang MoveIt. Bakit to? Dahil sa kagagawa ng Grab. Sandali. Ba't naman ganun? Sabi siguro nung mga taga-MoveIt. Bakit naman ganun? Alam nyo, meron kasi tayong meron tayong batas na sinusunod. Ang ginagawa ho kasi ng Grab, nilulusutan nila ho yung batas na yun. Hindi naman pwedeng pagbigyan na lang palagi ho ang Grab. Alam mo ito this is not the first time. Nangyari na po yan noon. Itong Philippine competition, May 15 to, 2023. Fine po nila ang Grab ng 9 million. Bakit kanyo? Kasi yung kanilang pinababalik na 25.5 million sa customer ay hindi nila binalik. Kasi tandaan natin, ang trabaho ng gobyerno, protektahan ang taong bayan. Etong PCC, ang trabaho nito to make sure na hindi na monopolize ang market. Yan ang kanilang trabaho. Okay? Dahil sa ginawa ng Grab noon, pinag-fine sila. Binagbayad sila ng 25.45 pinasosoli sa taong bayan. Hindi ginawa ng Grab. As far as I remember, naisoli nila yung iba pero hindi ho kumpleto. Because of that, penalty uli sila ng PCC ng 9 million. Anong punto ko dito? Kasi ito, basahin pa natin ito. Ito yun, The first order was 25 million. Okay? Pinasosoli sa mga refund, 25 million to riders in November 2019. Okay? Issued a second order, December naman, and then third refund order, October 20. Wala nangyari dyan. Ito, basahin natin sa third paragraph. The body said that as of June 2021,
sinoli lang ng Grab ang 24 million. Okay? Ibig sabihin, meron pang kulang. Excuse me po. Ayan. So because of that, fine uli nila ng 9 million. Ano lang ang punto natin dito? Ang hilig po kasi ng Grab, gumawa ng something na hindi tama. Hindi po tayo nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan ay ang PCC na. Kaya nga ho sila pinag-penalty. Kasi hindi ho sila sumusunod. Ito na naman, inulit na naman nila sa Move It. So, hindi pa pwedeng pagbigyan na naman sila. Actually, hindi nga sila pinagbibigyan. Hindi ko alam bakit antindi ng kapit ng Grab. Yun ang ano hindi ko maintindihan kung sinong mga congressman ang supporter ng Grab at masasabi nating hindi sila matibag. 'Di ba? In short, gusto makalamang. Correct. Hindi ko kasi pwedeng ganun kung pababayaan lang sila ng kamera, pababayaan lang sila ng PCC na lagi na lang ganyan. Kasi tandaan ninyo, yan ang problema ho, hindi lang ho sa Pilipinas yan. Problema ho yan kahit sa Amerika. Meron yung issue yung Google, Amazon, Meta at Apple. Sila ho yung maharap sa investigasyon dahil sa monopolistic practices. May mga ganun. Sa India, meron din ganyan po. Meron yung Reliance Retail emerge as dominant player, raising serious concern about potential monopolistic practices. So meron din silang ganun. Okay? Dito naman sa Pilipinas, nangyari din ho yan. Noong 2019, okay, binlock ng PCC, yung Philippine Competition Commission, binlock nila ang Universal Robina Corporation, Central Azucakera, Don Pedro Inc. and Roas Holdings na mag-monopolize sa Southern Luzon. Kasi nga, ang dahilan nun yan, pag nag-monopolize po niyan, ang kawawa ho dyan ay yung customer. Gets ninyo? Ang kawawa po, pag nagsama-sama po yan at naging iisang kumpanya, naku po, siguradong magmamahal. Yan ang nakikita nating nangyayari sa Grab ngayon. Kaya ang lakas ng loob nila na magtaas ng surge kunwari sa rush hour, naku, mas titindi pa ngayon. Alam nyo kung bakit? Wala nang window. Yung sa coding, di ba? May coding tayo. Yung mga hindi ko nakakalam sa ibang bansa. Meron nung kaming coding, kunwari, nag-ending yung sa plate number mo sa 1 and 2, bawal ka sa umaga, tapos meron kang window sa gitna. Ibig sabihin, pwede ka nang bumiyahe sa gitna. Sa gabi, bawal ka na naman sa rush hour. Wala na ho yan, yung window. Tinanggal na ho yung window. Ibig sabihin po nun, sigurado nang marami ang mag-grab. Bakit? Wala na silang sasakyan. 'Di ba? Hindi na sila pwedeng sabihin nila sa asawa nila, "Uy, may window hour, coding ako. Uwi na lang ako mga bandang 11. Dito muna ako sa opisina, magtatrabaho ako. Tapos pag uwi, amoy sabon." Tama, mali. 'Di ba? Wala nang ganun. Kasi buong araw na talaga, coding. 7 to 8 bawal na. Yan na. Wala nang window. Hindi ka na pwedeng magpalusot. Diba? So ano ang punto dyan? Sigurado, dadami na naman ng dyan. Dadami na naman ng mamamasahe ng, hindi magpapamasahe, iba ho yun. Yung iba ng papamasahe, yung iba ho namamasahe. 'Di ba? Na true Grab, alam naman natin, syempre pag meron ka ng, alam mo 'yun, medyo mataas ang iyong buhay, medyo nakakaluwag-luwag ka sa buhay, ayaw mo na mag-trend, 'di ba? Ganun sa Pilipinas, di katulad sa ibang sa bansa, 'di ba? So dito, talaga nga namang mag-grab ka, mapipilitan ka. Paano kung nag-grab ka ngayon? Ang mahal na dahil monopoly nila ang market.
Nakakatakot nga eh. Lalo na ako ha, halimbawa ako. Mahilig ako magpa-deliver. Magpapa-deliver ako, Grab, minsan Panda. Depende kung ano, o kung ano yung restaurant, di ba? Papa-deliver ako ng ganyan. Mantakin mo, may plano pa daw ang Grab na i-grab ang Panda. Itong Grab na to, Grab ng Grab. Hindi kasi totoo naman eh. Mas mura ng konti, bahagya, ang Food Panda. Okay? Mas mura siya ng konti eh. Mas less ng ano yung ng konti. Paano pagka kinuha na ng Grab yan? Parang katulad ng ginawa ng Grab sa Uber. Wala na. Sila na naman magdi-decide. Baka mamaya yung bibiling ko lang na anong tawag doon? Chop suey. Usually 150 lang yun. Tas additional rice. Naku, yun nga lang. 50, 70 ang rice. Madaya rin siya yung restaurant. Ano? Chop suey, 150 lang. Pero yung rice 50, 70 pesos. Di ba? Baka mamaya yung supposedly 200 ko na pagkain, baka umabot na ng 500 yan pag nag-combine ng Grab at saka Food Panda. Di ba? Kawawa naman yung mga walang asawa at saka yung mga single na tulad ko na wala nagluluto. Asawa kasi, hayop ka. Nakatipid ka sana. Di totoo naman, di ba? Paano yung mga katulad ko na umaasa sa Grab, umaasa sa Food Panda? Kawawa naman kami. Ba? Ay nako. Anyway, Grab, ayusin nyo yan ha. Medyo hindi maganda yung ginagawa nyo talaga.